Ang paniniwalang huling sugo na ikinakapit nila kay Petro Manalo, ito po ay maling paniniwala. Kinikilala po kasi ng Iglesia ni Manalo na si Petro Manalo ay huling sugo ng Diyos. Saan po natin mababasa? Narito ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan sa kanilang pasugo. Ito po. Ang pasugong ito ay issue Volume 51, Number 5, 1999. Ang babasahin ko sa inyo, Pangulong Tudling, ang huling sugo ng Diyos. Si kapatid na Petro Manalo ang isinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga huling araw. Ang kanyang pangangaral na katuparan ng mga hula sa Biblia ay nagbunga ng muling pagbangon ng Iglesia ni Cristo pagkatapos na ito ay matalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Siya ang huling sugo ng Diyos. Kinikilala si Petro Manalo huling sugo ng Diyos. Kapag tama ang paniniwalang ito, si Petro Manalo hindi po siya maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano po ang katunayan na hindi siya maliligtas? Siya po ay naging sakim sa tungkulin. Hindi po niya naisali ng pagiging sugo, kaya naging sakim siya, kaya hindi siya maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Pagkatapos po ang iglesyang kinaaaniban nila na kinikilala nilang huling sugo na si Petro Manalo, ikinakapit nila na raw yung, ibig sabihin, yung daw iglesia na kanilang kinaaaniban ay nasa Biblia. Nasa Biblia. O baka naman po, hindi nyo kayang patunayan na nasa Biblia ang inyong iglesyang kinaaaniban. Kasi sa social media, ang sinasabi nila na yung iglesyang kinaaaniban nila nasa Biblia. Bakit po sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo, nasa Biblia po ba ang iglesyang kinaaaniban nila? Ganito ang ating matutunghayan. Ang pasugong ito ang magpapatotoo. Volume 47, Number 9, September 1995. Bakit po sa pagtuturo nila? In the first century, the early Christian, ito po yung first century. Ibig sabihin, yung Iglesia ni Cristo, yun ang nakasulat sa Biblia. Tuloy natin. In the first century, the early Christian upheld the value and the truth about the Church of Christ. In this last day, member of the Iglesia ni Cristo do the same. Ito po, ipinakikilala nila, do the same. Iba po yung tinutularan, iba yung tumutulad. Tatandaan po natin. Ang tinutularan nasa Biblia, yung tumutulad wala sa Biblia. Balikan po natin, ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, ang huling sugo nila ay si Petro Manalo. Si Petro Manalo, pwede po ba siyang magturo ng Ebanghelyo? Hindi na. Bakit? Patay niya. Bakit ano po bang kahulugan ng terminong sugo? Bakit ang tanong natin, yung po bang huling sugo nila, makakapagturo pa ba ng salita ng Diyos? Hindi na po. Bakit ano bang kahulugan ng salitang sugo? Ang babasahin ko po sa inyo ay aklat po ng 1, Kapitulo 3, talatang 34. Pansinin po ninyo. 3:34.
Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang terminong sugo, tagapagsalita ng salita ng Diyos. Sino pong huling tagapagsalita ng salita ng Diyos nila? Si Pedro Manalo. Kailan namatay? 1963. Anong lumilitaw ngayon na si Pedro Manalo ay sakim sa tungkulin? Bakit po siya naging sakim sa tungkulin? Hindi niya naisali ng pagiging sugo. Yung tunay na sugo, nagagamit pa sa pagsusugo, batay na rin sa pagtuturo po ni Kristo. Si Kristo mismo ang tunay na may-ari. Si Kristo mismo ang tunay na may-ari sa loob ng tunay na iglesia. Bilang sugo, nagagamit kaya siya sa pagsusugo? 20:21 aklat po ng 1. Ganito po ang ating sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang tunay na sugo, batay sa pagtuturo ni Kristo, nagagamit sa pagsusugo. Paano magagamit sa pagsusugo ang huling sugo, lalo na kung patay na? Alam niyo po, sa iglesia ni Manalo, wala nang sugong magpapakilala sa kanila. Kasi po, ang tanong ni Pablo, batay po sa Roma, mas maganda po babasahin natin. Ang tanong ni Pablo ganito. Aklat po ng Roma, Kapitulo 10, talatang 14-15. Paano nga silang magsisampalataya sa hindi nila sinasampalatayan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ang tanong ni Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Kanino nating itinatanong? Yung paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Doon sa lahat ng kumikilala kay Pedro Manalo na huling sugo. Ang tanong natin sa kanila, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Bakit hindi sila sinugo? Meron silang kinikilalang huling sugo. Kaya ganyan po ako naghahamon sa mga ministro ni Manalo. Debate, diskusyon, patutunayan ko na maling paniniwala na si Pedro Manalo huling sugo ng Diyos. Ang huling sugo nila hindi na makakapagturo ng salita ng Diyos. Bakit patay na? Lumilitaw na si Pedro Manalo sakim sa tungkulin. Hindi niya naisali ng pagiging sugo. Paano po nila ididepensa ang kanilang reliyon o sekta? Kasi po nangangatwiran sila eh. Kung kinikilala naman daw po nila na si Pedro Manalo huling sugo, meron namang mga ministro. Ganun po ba? Ang akala nila na yung umaakyat sa sikatan ng araw ay hindi po ministro. Meron po akong ipapaliwanag ng maayos sa inyo. Narito po. Kung nakikita po ninyo, si Pedro Manalo kinikilalang anghel. Mababasa po ito sa Apocalypse 7:3. At ipinakikilala po nila na yung anghel sugo. Kaya lang, hindi po basta-basta sugo. Kinikilala po nilang huling sugo. Ngayon, ang akala po nila na yung huling sugo na kinikilala nila ay hindi po ministro. Ito po, yun ang akala nila. Iniisip po nila, kasi po karamihan sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, hindi po nila pinapansin ang mga bagay na pagtuturo. Ang pinapansin po lang kanila, karamihan, yung pagbibigay lang ng abuloy.
pero yung pagtuturo wala. Kaya marami pong naligaw eh. Kinikilala nila na si Felix Y. Manalo huling sugo. Si Felix Y. Manalo ba bilang huling sugo, hindi pa nila kinikilalang ministro? Ang magpapatutuo po sa kanila ay isang pasugo po ng Iglesia ni Manalo. Baka kinikilala lang nilang sugo, hindi nila kinikilalang ministro na si Felix Y. Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Sa pasugong ito ng Iglesia ni Manalo, issued nga, Volume 54, number 3, March 2002. Ang sumulat po nito ay si Emiliano P. Magtoto. Ganito po ang kanyang pagtuturo. Emiliano P. Magtoto, Senyor. Ang title po nito, hindi mauunawa ng kahit sino na lamang. Ganito ang kanyang pagtuturo. Yung po bang umakyat sa sikatan ng araw, hindi ba ministro? Sugo lang. Baka iba po yung terminong sugo, iba yung terminong ministro. Silang magpapatutuo. Ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo. Tuloy natin ang basa. Ang ibang anghel na inuulahan sa Apocalypse 2:3 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao, ministro ng ebanghelyo. Yung po bang kinikilala nilang anghel, ipinakikilala nilang sugo, siya ba ay hindi ministro? Ministro. Kaya kung kinikilala nilang huling sugo ng Diyos si Felix Y. Manalo, kinikilala nilang huling ministro ng Diyos si Felix Y. Manalo. Ito pong huling sugo, tanggap nila. Dahil meron naman daw pong ministro. Kaya tinatanggap nila na si Felix Y. Manalo huling sugo ng Diyos. Pero pagdating po sa debate, sa diskusyon, doon mamamatay yung terminong huling sugo. Eh sino magpapakilalang sugo sa kanila? Pagka tinanong mo yung ministro niya, hindi ka ba sugo? Kumbaga, yung paniniwala nila kay Felix Y. mga huling sugo, papatayin nila. Eh ngayon, si Felix Y. Manalo, kinikilala pong huling ministro ng Diyos. Ito po ang hindi lumalagana. Ito po ang hindi alam ng karamihan ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Na si Felix Y. Manalo, kinikilala po nilang huling ministro ng Diyos. Kinikilala nilang huling ministro ng Diyos si Felix Y. Manalo. Kailan namatay si Felix Y. Manalo? Hindi ba niya naisali ng pagiging ministro niya? Alam niyo po, baka naman po yung terminong sugo at saka yung terminong ministro ay magkaiba. Batay po sa Biblia. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Gawa. Ito po, sa Gawa, Kapitulo 26, talatang 17. Pasinin po ninyo kung sino ang tinuturuan dito o sinasabihan. 17. Na iniligtas kita sa bayan, sa mga hentil. Nasa kanila'y sinusugo kita. Sino po itong tinuturuan ito? Walang iba kundi si Pablo. Si Pablo, kinikilalang apostol. Nagkaroon ba siya ng dalawang tungkulin? Sinusugo kita. Eh baka naman po yung sugo, hindi ministro. Sino magpapatuto? Si Pablo rin. Colosas 1:25. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 25, na ako'y ginawang ministro nito. Sino po nagtuturo sa talatang ito? Yung sugo, yung tunay na sugo. Walang iba kundi si Pablo. Sino po ang sinugo sa dako ng mga hentil? Si Pablo. Hindi lamang po sa kinikilalang sugo, kundi apostol pa. Eh ano ngayon ang pagpapakilala niya dito? Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos, na ibinigay sa akin para sa inyo, upang may pahayag ang salita ng Diyos. Ano po ang kahulugan ng terminong sugo batay sa 3:34 ng 1, pagkapagsalita ng salita ng Diyos? Ano po ang kahulugan ng terminong ministro? May pahayag ang salita ng Diyos.
Wala pong pagkakaiba. Sino po ang kinikilala ng Iglesia ni Manalo na huling sugo o huling tagapagsalita ng salita ng Diyos? Si Petio Manalo. Makakapagturo pa ba ng salita ng Diyos ang huling tagapagsalita nila? Hindi na. Bakit? Patay na. Ano po ang ngayon ang lumilitaw? Hindi po siya nagamit sa pagsusugo. Naging sakim si Petio Manalo. Kung siya ang nagturo na siya ang huling sugo, hindi siya maliligtas. Bakit? Hindi niya naisali ng pagiging sugo. Alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Kristo, na pag-aari ni Kristo, lahat ng tagapagturo, magpapakilala ng mga sugo. Bakit sa Iglesia ni Manalo? Kasi po ayaw nilang tanggapin na sila Iglesia ni Manalo. Ang pangalan daw ng kanilang reliyon, Iglesia ni Cristo, nakaregister sa gobyerno, Iglesia ni Cristo. Ipinakikilala nila, nasa Biblia daw ang kanilang reliyon. Ang tunay na nasa Biblia na reliyon o Iglesia, ito po ang pagpapakilala. Ito po ang isang halimbawa na hindi pwedeng sumakay ang mga ministro ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 20. Pasinin po ninyo. Ito po ang papatayin na yon. Kami nga, mga sugo, sa pangalan ni Kristo, na waring namamanik ng Diyos sa pamamagitan namin, kayo pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y magkipagkasundo sa Diyos. Paano ka magpapakilalang sugo? Paano ka sasakay sa Ikalawang Korinto 5:20 kung meron kang kinikilalang huling sugo? Kaya pagdating sa batsa, debate, sa diskusyon, ipakilala mo kung sugo ka. Kasi ang may karapatan na magturo ng Ebanghelyo sugo. Paano makakapagturo ng Ebanghelyo ang huling sugo mo? At paano ka magpapakilalang sugo ngayon kung meron kang kinikilalang huling sugo? Si Felix Manalo ba kinikilalang ministro? Opo, walang alinlangan. Kung kinikilala siyang huling sugo, kikilalanin mo siyang huling ministro ng Diyos. Pero sa Iglesia ni Manalo po, hindi po nila ipinakikilalang huling ministro ng Diyos si Petio Manalo. Sa debate lang po, sa diskusyon ko, doon ko palalabasin na si Petio Manalo huling ministro ng Diyos sa kanila. Pero dahil sa walang naghahamon, ano man po ang paghahamon na gagawin natin, hindi po sila lalaban dahil alam nila yung turo. Alam nilang na hindi po tayo naninira sa kanila. Alam nila. Kaya ganyan po silang nagsasawalang hibo. Kaya yung mga iniwan ni Felix Manalo, bakit po nila kinilalang huling sugo si Felix Manalo? Kasi po yung kanyang anak na para maunawan at maintindihan po ninyo, yung kanyang anak na iniwan, na si Peranji Manalo, eto po. Meron po akong nakikitang blackboard dito. Ito po ang hindi nauunawaan ng Iglesia ni Manalo. Para maintindihan po ninyo. Si Peranji Manalo, yung kanyang anak, nagbuo po siyang tinatawag na church administration. Church administration. Ang layunin po ng pagkakabuo ng church administration, gagawa po sila ng tinatawag na administrative rules. Ito pong church administration, mga tao, sa pangunguna po ni Peranji Manalo. Ito pong mga taong ito, gagawa sila ng administrative rules. Ano po ang ibig sabihin ng administrative rules?
mga aral ng tao. Alam niyo po ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Ito po. Ito po yung paniniwala ng Iglesia ni Manalo. God rules forever. Pagka nilagyan mo ng forever ang God rules, hindi mo mapapalitan ng administrative rules. Pero kapag ka pinalitan mo o napalitan mo ang God rules, hindi siya naging forever. Kaya ganyan po nilang kinikilala na si Felix Y. Manalo, huling sugo o huling ministro ng Diyos. Dahil yung kanyang anak na si Ferran G. Manalo, nagbuo po silang tinatawag na chart administration para gumawa po ng administrative rules. Alam mo niyo po, meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Yung kanyang anak na si Ferran G. Manalo, gumawa po siya ng pandoktrina. Magpaturo muli kayo ng pandoktrina numero 1 na gawa ni Ferran G. Manalo. Magpaturo kayo ng pandoktrina numero 1. Kung pwedeng dagdagan o palitan ng mga salita ng Diyos ng administrative rules. Hindi, baka naman po nagtatanong ng iba. Meron nagko-comment. Paano mo nasabing sila ay nagbuo ng chart administration, gumagawa sila ng administrative rules? Ang babasahin ko po sa inyo ay isang pasugo. Kasi baka akala ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, naninira lang tayo. Hindi po. Ang pagkaalam po ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, mga pasya ng pangangasiwa. Mga tuntunin ng pangangasiwa. Ang hindi nila alam, ang tawag doon, administrative rules. Ito po. Babasahin natin. Mas maganda po, ito pong pasubong ito, issue noong January hanggang February 1991, volume 43, number 1. Ang sumulat po nito ay si Pelhum B. Fuentes, ang title, Unity with the Church Administration. Ang babasahin ko po sa inyo ay page 6. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Yung pong church administration gumagawa ng administrative rules, ipinakikilala po nilang hindi kontra sa Biblia. Huwag na sa Biblia, sa pasugo na lang. Yung po bang paniniwala nila na hindi kontra ang administrative rules sa Biblia, sa pasugo na lang. Ang babasahin ko po sa inyo ay isang pasugo rin. Kaya magkakaroon po ng pasugo kontra pasugo. Huwag na sa Biblia. Ngayon, mamaya, babasahin po natin sa Biblia. Sa pasugo muna. Ano bang paniniwala ng Iglesia ni Manalo? Kaya gusto ko po sanang magpaturong muli kayo sa pandoktrina numero 1 na gawa ni Ferran G. Manalo. Ano bang paniniwala ng Iglesia ni Manalo? We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to that. Kung ang tanging batayan nila ay Biblia, makakagawa kaya sila ng administrative rules? Hindi po, pagka nakagawa sila ng administrative rules, hindi po sole basis ang Biblia. Nangyari po, pinalitan eh. Kaya hindi po naging forever. Hindi po naging forever ang God rules. Kaya ganyan po nilang ipinakikilala na si Felix Y. Manalo, huling sugo o huling ministro ng Diyos. Bakit? Napalitan ng administrative rules. Dahil dun sa pagkakabuo ng church administration. Yung pong turong, yung pong ginawa ni Ferran G. Manalo, na kanyang anak ni Felix Y. Manalo, ay hindi na po bagong bagay pagdating sa Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Isaias 24:15-16, paborito ng Iglesia ni Manalo ito.
Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Bakit? Hindi po naging forever ang God rules sa kanila. Pero itinuturo nila. Bakit? Dahil doon na sa pagkakabuo po ng church administration, gumagawa sila ng administrative rules. Sino po yung church administration? Mga tao. Pinasunod nila yung mga tao sa mga tao. Napasunod yung mga tao, yung mga miyembro sa mga tao. Babasahin ko muna ito, ano po? Bakit sila naging manggagawang taksil? Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga naandoon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang malituntul, sinira ang walang hanggang tipat. Paano natin masasabing sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Sila po ang magtuturo, hindi po tayo. Sa pamagitan ng kanilang pasugo, ang sumulat po nito ay isa sa mga church administration. Sino po yan? Si Benvenido C. Santiago. Pangulong Tudling para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya po ang editor-in-chief noon. Ang issue ng pasugong ito, volume 55, number 7, July 2003. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw nito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na sa ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin, sinabi ni Propeta Isaias. Kaya tuwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagayang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa dulo-dulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Kulang lang po ang isinulat. Hindi po mababasa yung kalahati ng 16. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil. Pero sila nagpapatutuo na silang katuparan. Ito po yung pasuko. Wala pong alinlangan. Bakit kailangan nilang magbuo ng church administration? Ano bang layunin? Babasahin ko po sa inyo ay isang pasugo rin po. Isang Biblia, magandang balita Biblia, Marcos 7:8. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Marcos Kapitulo 7, dito po sa magandang balita Biblia po. 7:8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng tao at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Kailangan po kasi yung pagkakabuo ng church administration, gagawa sila ng administrative rules. Anong layunin? Baliwalain ang mga God rules. Ibig sabihin, ang God rules sa kanila hindi naging forever. Dahil doon sa pagkakabuo ng church administration. Ganyan po nilang ipinakikilala na si Josué Manalo, huling sugo ng Diyos o huling ministro ng Diyos. Bakit kailangan po nilang magbuo? O bakit kailangan nila? Yan po hindi na po bagong bagay sa Biblia. Kasi po kailangan nilang mapasunod yung tao. Pero hindi ganyan ang tunay na iglesia ni Kristo. Babasahin po natin, aklat po ng Marcos Kapitulo 10, talatang 42, 43, 44. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo, na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Para mapasunod yung mga miyembro, imbes na dun sa mga salita ng Diyos. Kaya ganyan po nilang ipinakikilala na si Josué Manalo, huling sugo ng Diyos o huling ministro. Dahil nagbuo sila ng church administration. Yung pong church administration, pasusunodin nila yung mga miyembro. Hindi na po sa mga salita ng Diyos. Kaya naging manggagawang taksil sila sa harap ng Diyos. Ulitin natin basahin ang 43 ay 42. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo, ng mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit,
Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Ito na yung tunay na Iglesia ni Cristo na nasa Biblia. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Paano po? Kaya iba po ang pag-aaralan ninyo, yung katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo nasa Biblia. Ang katangian po ng tunay na Iglesia na pag-aari ni Kristo, lahat ng tagapagturo, magpapakilalang mga sugo. Yung mga sugo, ibang termino, mga ministro ng Diyos. Wala silang kikilalanin na huling sugo. Kaya wala po kayong kikilalanin na huling sugo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Magkatulad po ba? Bakit? Ang Iglesia ni Manalo, meron po silang kinikilalang huling sugo o huling ministro ng Diyos. Walang iba kundi si Felix Joy Manalo. Kailan namatay ang huling sugo o huling ministro nila? 1963. Makakapagturo ba ng salita ng Diyos ang kanilang patay? O ang kanilang kinikilalang huling sugo ay patay na? O huling ministro ay patay na? Paano? Hindi niya naisali ng pagiging sugo. O ang pagiging ministro ng Diyos niya, hindi niya naisali. Kaya nagbuo silang tinatawag ng chapter administration. Kaya yung chapter administration, gumagawa ng administrative rules. Kaya hindi po kayo tunay na Iglesia ni Cristo. Kahit na ang pangalan ninyo Iglesia ni Cristo, kahit ang naka-register sa Biblia Iglesia ni Cristo, magagawa niyo bang patunayan na Iglesia ni Cristo kayo na pag-aari ni Cristo? Debate lang, diskusyon. Magagawa niyo bang patunayan na kayo ay mga sugo? Kung meron kayong kinikilalang huling sugo. Magagawa niyo bang magpakilala na kayo ay mga ministro ng Diyos? Kung meron kayong kinikilalang huling ministro ng Diyos. Yung kinikilala niyong huling sugo, huling ministro, patay na. Ito po ang aking naipaglingkod. Maraming salamat sa inyong lahat.